Ayan po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. At muli po, tayo po ay narito po sa ating online Bible study dito po sa Rema Philippines. At muli po, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. At kahapon po, nasimulan na po yung bagong topic po natin ni Pastora Cristel namin po. At ang topic po natin, 3 reasons to embrace the power of God's Word. Ulitin ko po, sabi niya, pinaka-topic po natin sa hapon na ito, 3 rason, sabi niya ganun, dapat nating yakapin, sabi niya, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Napakahalaga po sa atin bilang isang mga mananampalataya na alam po natin ang salita ng Diyos. Amen? At ang salita ng Diyos sa buhay po natin, marami na pong napatunayan. Amen po ba? At isa po dito, sabi po ni Pastora Cristel kahapon, number 1, God's Word is inspired. Number 2 po, isunod na po natin. Pangalawa, God's Word is profitable. Dito po sa 2 Timothy 3 verse 16, kung may mga Bible po tayo, maganda po buksan po natin at basahin po natin. Ang sabi po dito sa 2 Timothy 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Amen. Pupurihin po ang salita po ng Diyos. Sabi po dito sa pangalawa, God's Word is profitable. Pag sinabi po bang profitable, ano po bang pumapasok po sa isip natin? Ang ibig sabihin po ng profitable, ito yung napakahalaga, or sinasabi niya po dito sa binasa din po natin sa 2 Timothy, ay yung kapakipakinabang, useful, essential, valuable, precious, great, o ito yung sinasabi po na pag sinabing profitable, ito yung tumutubo or lumalago bilang isang Kristyano. Amen po ba? At pag sinabi po dito sa pinag-aaralan po natin, 3 reasons to embrace the power of God's Word. Pag sinabi pong embrace, ito yung yayakapin mo ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, nandito yung buo yung pagtitiwala mo sa Panginoon na kahit anong mangyari sa buhay mo bilang isang Kristyano, sa pagpapatuloy at sa pagsunod mo, anumang hamon ng buhay na dating sa buhay po natin, ang sabi po dito, napakahalaga po nayakapin po natin ang salita ng Diyos. At kapag tayo po ay nandun yung pagyakap, yung buong pusong pagtanggap natin sa salita ng Diyos, makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At number 2 po, God's words is profitable. Alam niyo po, ang isa pong kwento po dito, kung maalala po natin yung kwento po ni Sakeo. Alam po natin at paulit-ulit na po nating naririnig yung patungkol kay Sakeo. Amen po ba? Ang background po ni Sakeo, siya ay maliit na tao. Amen po ba? At ngayon si Sakeo po ay kilala po siyang isang taong mandaraya. Dahil likas po sa kanya ay maraming taong nadaya. Amen po ba? Pero isang araw, ito pong si Sakeo, pumunta siya doon sa lugar na kung saan si Jesus ay dadaan. Paiksin po natin yung kwento, umakyat siya doon sa puno dahil sa kalaitan niya, o kapandakan niya, hindi niya nakikita kung sino si Jesus. At ngayon po, nung natapat si Jesus doon sa puno ng sikomoro kung saan, nandun si Sakeo, umakyat siya doon sa puno. Alam niyo po, tinawag siya ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad diyan. Kailangan kong tumuloy ngayon sa tahanan mo. At nung narinig ng maraming tao, alam niyo po, nung narinig ng maraming tao, yung sinabi ni Jesus na, itong taong to, makasalanan yan. Itong taong to, mandaraya yan. Pero bakit sa dami-dami ng tao na pwedeng tumuloy sa Jesus, bakit dyan pa sa mandaraya na yan? Pero alam niyo po, makikita po natin dito sa Sakeo, wala siyang ka-idea kung sino si Jesus. Kasi bakit? Siya mismo nagkaroon ng eagerness or desire na gusto kong makilala si Jesus. At nung tinawag siya ni Jesus na bumaba ka dyan sa puno na yan, agad-agad siyang bumaba. Anong ginawa nila? Malamang po nagkwentuhan at narinig po ni Sakeo yung patungkol po sa salita ng Diyos. At makikita po natin doon sa kwento po na yun. Alam niyo po si Sakeo, ang sabi po dito sa pinag-aaralan po natin, reason to embrace the power of God's Word. Bakit? Nung narinig niya yung salita ng Diyos, nung narinig niya yung patungkol kay Jesus, patungkol sa kaligtasan, ano pong nangyari? Di ba nagkaroon po siya na tinatawag po dito, sabi po dito, it is established a right belief
Sabi niya po, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, sabi niya ganun, sabi niya po, ulitin po natin, ang profitable po, ito yung napapakinabangan mo o kapakipakinabang, ito yung lumalago, ito yung tumutubo sa atin spiritual, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Nung time na narinig niya yung patungkol kay Jesus, ano pong nangyari kay Sakeo? Di ba nagkaroon po siya ng pananampalataya, nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. Nagkaroon siya ng pagtitiwala sa salita ng Panginoon. At ngayon pagkatapos niyang marinig yung patungkol kay Jesus, pagkatapos niyang marinig yung patungkol sa salita ng Diyos pagdating sa kaligtasan, ano pong nangyari? Di ba nandun yung pag-amin niya? Nandun yung pag-accept niya na makasalanan ako. Amen po ba? Kaya sabi niya, dito, it establishes a right belief. Ibig sabihin po nito ay ito yung magpapatibay at magpapatatag ng iyong pananampalataya at pagtitiwala. Nagkaroon siya ng pagtitiwala sa Panginoon, si Sakeo po. At pagkatapos nun, ano pong sabi niya? Inaccept niya na nagkasala siya. Pangalawa, sabi niya po dito, kung meron man po akong nadaya, nino man, sabi niya, 4 times ko pong ibabalik. Makikita po natin, nagkaroon po na tinatawag na, it establishes a right behavior. Nagkaroon po siya ng tamang pag-uugali, na ituwid po yung ugali niya na mali. Amen po? Kaya ito po ang kahalagahan po sa atin po. Sabi niya, God's word is profitable. Amen po ba? Na sinasabi po dito sa 2 Timothy 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Parang tayo po, di ba? Hindi naman po pagkasilang natin or nagkaroon tayo ng isip ay alam na natin ang salita ng Diyos. Amen po. Dumating tayo sa part ng buhay po natin nung panahon na hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Yung iba sa atin, magulo ang buhay. Yung iba sa atin, hindi natin alam kung paano susolusyonan yung mga problema na dumadating sa buhay po natin. Amen po ba? Yung iba sa atin kapag konting problema lang, financially, kapag may problema tayo financial, madaling mag-init ang ulo po natin. Pero nung panahon na narinig natin ang salita ng Diyos, ang pangako ng Panginoon, nagkaroon tayo ng matibay at matatag na pananampalataya sa Panginoon. Natutunan natin na magtiwala sa salita ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi po dito sa Matthew chapter 7, basahin po natin dito po sa Mateo chapter 7 po. Kung may mga Bible po tayo, maganda po, buksan po natin. Dito po sa verse 24. Sabi niya, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumaksak ang ulan at dumating ang baha, umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi iyon bumaksak sapagkat tinayo sa ibabaw ng bato. Amen po. Sabi niya po dito sa verse 24 po, ang bawat nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa, sabi niya, may tutulad ito sa taong nagtayo ng bahay sa batuhan. Na kung saan po, dito po sa kwento po na to, dalawa po silang nagtayo ng bahay. Amen po. Yung isa nagtayo ng bahay sa buhanginan, na kung saan po dumating yung malakas na hangin, malakas na unos at bagyo. Hindi po naging matatag yung bahay sa buhanginan. Bagkus ito po ay nagiba, nawasak dahil sa mahina po yung pundasyon na pinagkapitan po ng bahay. Pero mapapansin po natin dito, sabi po dito sa verse 24, yung mga tao na nakikinig at isinasagawa at isinasabuhay ang salita ng Diyos. Sabi niya, matutulad tayo o matutulad ka sa isang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Bakit po? Kasi sa buhay po natin, marami po tayo naririnig na salita ng Diyos. Mismong tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Amen po ba? At inaasahan po ng Diyos, ang sabi niya po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang salita ng Diyos ay ano? Ang sabi niya, kapaki-pakinabang. May nagagawa ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, nag-expect ang Diyos na bawat salitang naririnig natin, bawat salitang tinuturo sa atin ng mga leader natin, ng mga pastors natin, bawat salitang nababasa natin sa Biblia, na na-expect ng Diyos na may nagbabago sa atin, may naidadagdag sa pananampalataya po natin. Physically, sa attitude natin, sa spiritual natin, nandun yung pagbabago, nandun yung paglago natin spiritual. Kaya sabi po dito, ay
nasan tayo dun sa dalawang tao na yun? Tayo ba yung taong nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig ng sermon, nagbabasa ng salita ng Diyos, pero hindi pumapasok, bumababa sa puso at hindi sinasagawa? Amen po. At dito po natin makikita kung yung ang tao ba ay itong Kristiyano ba na to o yung tao ba na to ay sinasabuhay niya o may nangyayari ba sa salita ng Diyos sa buhay niya. Kasi madali pong madaling mag-encourage, amen po ba? Madaling mag-share. Pero kapag ikaw na aktual na doon sa pagsubok, na doon sa problema, doon makikita kung gaano kabuhay, ano ang testimony ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Dahil ang sabi niya, kasi pinag-aaralan po natin, ang salita ng Diyos, nakakapagpatatag at nakakapagpatibay ng pananampalataya. Ang Word of God po ba sa atin ay nakakapagpatibay po ba? Nakakapagpatatag po ba? Or nandun pa rin tayo sa part na nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Tulad ng isang taong nagtayo ng buhanginan na madaling magiba ang bahay, madaling magiba yung pundasyon. Na kung saan, yes, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nag-i-encourage tayo, pero dumating pa rin tayo sa point na tayo mismo, dumating tayo sa point na yung attitude natin ay hindi pa rin okay, hindi pa rin ayos yung puso natin, madali pa rin tayong magtampo, nandun pa rin yung sorry po sa words, yung makalaman pa rin po yung isip natin na kapag meron kang nakaaway, gagantihan mo, kapag meron kang hindi nagustuhan, hindi mo papansinin, ganun pa rin po ba yung pananaw ng spiritual na buhay po natin. Dahil ang sabi po dito, nakakapagpatuwid ang salita ng Diyos, ibig sabihin, nakokorek tayo dapat, ibig sabihin, ang sabi po dito, nagiging mas lalo tayong matatag. The more na every Sunday, every day na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, lalo na po dito sa Rema Pills, dapat yung salita ng Diyos na itatanim ng malalim sa puso natin, nagiging matibay yung pundasyon po ng salita ng Diyos sa puso po natin, sa buhay po natin, sa spiritual na buhay po natin. Amen po ba? Hindi lang sa napakinggan mo, tapos nilabas mo sa kabila, hindi lang dahilan sa nagtuturo ka, lumalabas sa bibig mo, dapat nakikita din po sa buhay po natin yun. Dahil ang sabi po dito, ang salita ng Diyos, sabi niya, profitable. Ibig sabihin, dapat lumalago. Amen. Sabi nga po sa ibang sa dictionary, tumutubo. Ibig sabihin, lumalago yung word of God. Amen po ba? Kasi kapag dumadaan po tayo sa pagsubok, dumadaan tayo sa problema, ano bang gagamitin natin? Hindi naman literal na kukuha ka ng itak, kukuha ka ng, hindi literal na kukuha ka ng baril, para sabihin na, ikaw ang problema ko, ikaw problema ang pinasya, babarilin kita. Hindi naman ganun eh. Kundi, makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya, kung paano po nagiging matibay, kung paano nagiging matatag ang salita ng Diyos sa buhay po natin, kung paano mo kapitan, at kung paano mo panghawakan, at kung paano mo yakapin ang salita ng Diyos. Minsan tayo po mga tao, sabihin natin, di naman tayo perfecto eh. May mga kahinaan po tayo. Pero ang salita ng Diyos, ito ang kapangyarihan ng Word of God sa buhay natin, yung maging matibay po tayo. Ang Word of God, para palakasin, para patatagin po tayo, spiritual. Amen po ba? So, dapat may nangyayari. Amen? Dapat may nadadagdag po sa atin. Hindi yung kakaturo lang ni pastor na magpatawad ka. Tapos meron kang kagalit, tapos hindi mo pa pala kayang patawarin. Kakaturo lang ni pastor na magmahalan, pero ikaw mismo, yung katabi mo, hindi mo kayang mahalin. Amen? Nasaan yung sinasabi doon na ang Word of God, or kung ang salita ng Diyos ay kapakipakinabang, may nangyayari sa'yo, tinutuwid ka, kinokorek ka, nasaan doon yung sinatawag na establish a right belief? Paano ba namomold? Paano ba nagiging matatag at matibay yung paniniwala natin sa harapan ng Diyos? Amen po ba? Hanggang doon lang po ba tayo sa napakinggan natin? Tapos na? Hindi. Kasi in-expect ng Diyos, ang sabi niya, ang salita ng Diyos, kinasiyahan niya. Amen po ba? At sabi niya, ang salita ng Diyos, ito yung magkokorek, ito yung magbibigay sa atin ng instruction, ito yung magtutuwid sa atin sa tama. Na dapat natutuwid tayo, na dapat nakokorek po tayo. Amen po ba? Kasi sabi niya, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero minsan may mga tao po na alam ang salita ng Diyos, pero binabaluktot pa rin kung anong sinabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? At sabi niya po, dito, kakaroon tayo
ng tamang pag-uugali. Tulad ni Sakeo. Tama po ba? Alam na po natin si Sakeo mandaraya yan. Amen. Kasi ang dami nga po niya nadaya. Pero makikita po natin sa ugali ni Sakeo, hindi lang po si Sakeo, sa character po sa Bible na ganun yung ugali niya. Pero simulang narinig niya yung patungkol kay Jesus, may nagbago po ba sa kanya? Meron. Amen? Inamin niya na nagkamali siya. Sabi niya, yung mga nadaya ko, ibabalik ko. So makikita po natin doon yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay ni Sakeo. Mismong tayo. Amen po ba? Makikita po natin na ano yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin nung narinig natin ang salita ng Diyos. Gaano ba naging makapangyarihan yung Word of God sa buhay po natin? Paano natin napapatunayan na ang salita ng Diyos ay buhay? Paano natin napapatunayan na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan mismo sa buhay po natin? Siyempre, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos kung isinasa buhay natin at isinasagawa po natin at pinanghahawakan mo. Amen po ba? Katuro lang ni pastor na God will provide. Pero mukhang bibig mo, walang pera. Diba po? Anong mukhang bibig mo? Mahirap na naman ang buhay. Amen? Hindi po ganun. Kasi kung tayo pong mga Kristyano, ito ang sinabi ng salita ng Diyos. Yun yung pangahawakan mo. Yun yung yayakapin mo. Kasi ba bakit? Kapag ang salita ng Diyos ang niyakap mo, makikita mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero kapag sa patalim ka kumapit, masasaktan at masusugatan ka lang. Amen po ba? Alam niyo po meron po akong isang illustration, meron po akong isang kwento. Dito ko po tatapusin po yung ating pag-aaral po. Meron pong magkakapatid. Ngayon ito po magkakapatid po na to, nag-usap-usap po sila. Dahil yung kanilang nanay ay magna 90 years old na, bilang sorpresa, pakonsuelo, ay nag-usap-usap sila na reregaluhan nila yung kanilang nanay. Siyempre, dahil sa haba ng panahon na sila po ay inalagaan, inarugahan, minahal, inasikaso, lahat, ganyan. Kaya sabi ng panganay, sabi niya ganun, bigyan natin ng regalo si nanay. Sabi niya, sa akin, sabi niya ganun, ang ibibigay ko kay nanay, sabi niya, malaking bahay. Amen? Sabi nung panganay. Yung sabi niya ganun, nung pangalawa, ay kuya, sabi niya ganun, maganda yan, bahay. Yung sabi nung pangalawa, ako naman, sabi niya ganun, ang ibibigay ko kay nanay, sasakyan, bagong sasakyan. Sabi natin, Mercedes. Sabi ng bunso, maganda yan. Sabi ng panganay, oo, maganda yan para makapag-travel ang magulang natin. Ngayon, itong bunso, ang sabi niya, kuya, ako ang bibigay ko kay nanay, parot. Biglang napaisip yung panganay, at saka yung pangalawa. Sabi nung kapatid niya, lalaki, panganay at saka yung pangalawa, parot, sabi niya ganun. Bakit naisipan mong parot yung ibibigay mo kay nanay, samantalang kami, bahay, at saka kotse. Sabi ng bunso, ay kuya, wag kayo dyan. Sabi niya ganun, wag niyong iismulin yung regalo kay nanay. Kasi sabi niya ganun, alam niyo ba kuya, yung parot na yan, marunong magbasa. Sabi niya ganun, marunong magbasa ng radyo. At hindi lang yun kuya, sabi ng bunso. Sabi niya, yung parot na yan, sabi niya ganun, kabisado ang Bible. New and Old Testament, sabi niya, kabisado niya yan, sabi niya. Ngayon, sabi nung dalawang magkapatid, ay, sabi niya ganun, astig pala yan, sabi niya ganun, kakaiba pala yung regalo kay nanay, sabi niya, maganda, sabi niya ganun, nakakatuwa yan, sabi niya, panigurado, matutuwa si nanay. Ngayon po, ilang araw na lumipas yung birthday ng nanay nila, sumulat yung nanay niya, or sumulat yung nanay po nila. Ngayon, sumulat po yung nanay doon sa panganay. Sabi niya, anak, na-appreciate ko yung regalo mo sa akin. Sabi niya ganun. Natutuwa ako. Pero anak, sabi niya nung nanay doon sa panganay, anuhin ko naman yung napakalaking bahay na to. Sabi niya ganun. Kung ito na yung edad ko, sabi niya, ano bang gagawin ko kung may second floor pa yan? Sabi niya, hindi ko na kayang umakyat. Sabi niya ganun. Hindi ko na kayang umakyat dun sa second floor, lalo na kung mahina na ang buto ko. Sabi niya ganun. Tapos, ilan lang kami sa bahay. Sabi niya ganun. Ngayon, sabi nung nanay sa kanya, ay maraming salamat pa din. Pero sabi niya, sobrang laki ng bahay na binigay mo, pero hindi ko siguro matatanggap. Sabi nung nanay. Ngayon, pangalawa, sumulat yung nanay doon sa pangalawa. Sabi niya,
Anak, sabi niya ganon, nakakatuwa naman, sabi nung nanay, binigyan mo ako ng sasakyan. Pero anak, sabi niya ganon, mukhang di ko din naman magagamit yung sasakyang binigay mo kasi anak, hindi naman ako mahilig mag-travel, hindi naman ako mahilig maggala, sabi niya ganon. Kaya paano ko gagamitin yung sasakyan mo? So, yun po yung sinabi, yung sulat doon sa pangalawa. Ngayon, sumulat naman siya doon sa bunso. Sabi niya, doon sa bunso, doon sa sulat, anak, sabi niya, alam mo, tuwang-tuwa ako doon sa regalo mo. Sabi niya ganun. Ang sarap, sabi niya ganun. Sabi niya, ang sarap sa pinaupong manok. Manok, sabi niya, salamat doon sa manok kasi ang sarap. Sabi niya ganun. Alam niya, sabi niya, ang sarap na-appreciate ko yung sabi niya ganun, yung parrot na binigay. Pero sabi ng nanay ay manok. Pero alam niya po, ano pong lesson ng kwento? Ano pong konekta ng kwento? Siguro po kung tayo po ang tatanungin, kung tayo ang nasa sitwasyon ng nanay at bibigyan ka ng regalo ng mahal mo sa buhay o kaibigan mo, ano kaya yung pipiliin mo? Amen? Pero doon sa kwento na yung makikita po natin, una, hindi marunong magpahalaga ng binibigay. Pero pangalawa po, makikita po natin na kung alin pa yung pinakamahalaga, yun pa yung hindi pinili ng nanay. Amen? Bakit po? Kasi ang salita po ng Diyos, dapat yan ang pinakahinahangad po natin. Amen? Ang salita ng Diyos na dapat yan yung pinagkakagastusan natin. Naalala ko nga po, sabi nga po ng isang pastor na nagtuturo, nag-encourage po siya sa mga miyembro na bawat isa magkaroon ng sariling Biblia. Amen? Kasi ang Bible po, yan po ang pinaka-manual po natin. Amen po ba? Na ito yung nagsasalamin sa atin tulad ng sinabi dito sa 2 Timothy 3 verse 16, ito yung nagbibigay sa atin ng instruction, yung tamang way. Amen po ba? Ay sabi nga po, kung tayo ay nakakabili ng mamahaling cellphone, dapat meron tayong mga kanya-kanyang salita ng Diyos sa pinaggagastusan po natin. Amen? Na binibigyan natin ng halaga. Amen po ba? So medyo nakakatawa po yung kwento, pero ang point po doon, pahalagahan po natin ang salita ng Diyos. Mas piliin natin ang salita ng Diyos. Mas hangadin pa natin na magkaroon po tayo ng karunungan, kaalaman sa salita ng Diyos para anumang dumating sa buhay po natin, mapagtatagumpayan po natin. Makikita na lang natin na ito pala yung kayang gawin ng Diyos sa buhay ko. Amen po ba? Yan, number 2 po, ulitin ko po, reason to embrace the power of God's Word. Number 2, God's Word is profitable. Amen? Ito po yung pakinabang, useful, at magagamit po natin sa buhay spiritual po natin. Amen po. Ito yung pinakamahalaga sa buhay po natin. Amen po ba? So, yun lang naman po sa hapon na ito. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, salamat po Panginoon sa hapon na ito, sa mga salita mo. Panginoon, salamat dahil patuloy mo kaming pinapaalalahanan, patuloy mo kaming nire-remind, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko ng bawat sa amin, turuan mo kami, Panginoon, na magtiwala pa at masalo pang maging matibay at matatag yung pundasyon ng salita mo sa buhay namin, spiritual, Panginoon. Makita namin, Ama, yung kapangyarihan ng salita mo. Hindi lang sa naririnig namin, kundi na isasagawa namin, Panginoon. Mismong kami, napapatunayan namin na buhay ang salita mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ingatan mo, O God, ang bawat isa sa amin. Mas lalo pang mapalapit ang puso namin, Panginoon, sa tibok ng puso mo. At higit sa lahat, Panginoon, mas lalo ka pa namin makilala. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po.